Magandang araw sa lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang ikalawang unit at ang arayuhan. At ang ating paksa ay patungkol sa mga bahagi ng panitikang Filipino bago dumating ang mga Kastila. So bago pa man dumating ang mga Kastila noon, ang ating mga ninuno ay may mga panitikan na. Ay mayaman na tayo sa alamat, kwentong bayan, mga karunungang bayan, epiko, awiting bayan, buktong, sawikain, salawikain, paalaisipan, at bulong. Mayroon na silang tula at tula ng mga panahong iyon. Ito ay ayon kay Santiago et al. 2001. So, ngayon ating tatalakay ito isa't isa. So, bago tayo, uunahin muna natin ang alamat. So, ano nga ba ang alamat? Mayroon ba kayong idea? So, ang alamat ay isang uri ng panitikang tulayan na ang karaniwang pagsa ay nagsasalaysay ng pinagmulan ng isang bagay, buok, kalagayan, o katawagan. So, iyon ang ibig sabihin ng alamat, ang pinagmulan ng isang bagay. So, mababakas na ang mga pangyayari ay likhang isip lamang, salat sa katotohanan or hindi totoo. At tunay na di ka panipaniwala, hindi ka panipaniwala. Subalit, ang mga matatandang kaugalian ng Filipino ay masasalamin din sa akdang ito. Layunin din ito na manlibang or magbigay saya. Mayroon naman tayong halimbawa ng alamat. Unang ito ay ang alamat ng pinya. So, alam naman natin lahat na ang alamat ng pinya ay kay tungkol kay Pinang na nung nagkasakit ang kanyang nanay, inutusan siya na magluto at hindi niya alam. Kaya hanap-hanap siya ng sandok at hindi niya nahanap. Kaya sinabi ng kanyang nanay, sana ay magkaroon ka ng maraming mata. Kaya yan ang alamat ng pinya. At ang pangalawa naman ay ang alamat ng Lanzones na ito ay hango sa alamat na kung saan ang isang bayan ng lalawigan na kung saan may isang puno na hindi kinakain dahil ito ay nakakalason. Ngunit pinakitaan lang ito ng isang magandang asal or pakikitungo. At mayroon ba kayong mga alamat na alam? Magbigay ng isa? Wesley, Jinemy, okay, very good. So ngayon, dumako naman tayo sa kwentong bayan. Meron ba kayong ideas kung ano ang kwentong bayan? So, ayon kay Santiago et al. Ay binubuo ng mga kwento tungkol sa buhay, pakikipagsapalaran, pag-iibigan, katatakutan, at katatawanan na kapupulutan ng mga aral sa buhay. So, ang kwentong bayan, huwag ninyong kakalimutan na ito ay isang kwento na katungkol sa buhay. At ito ay, ang dulang puti ay sa atin ay itoong kapaki-pakinabang sapagkat nakakatulong ito upang pahalagahan ang ating kapaligiran, masuri ang ating katauhan, at pagbabago ng ating pananaw sa buhay. Ang halimbawa ng kwentong bayan ay ang si Bulan at si Adlaw. So ano nga ba ang kwentong si Bulan at si Adlaw? Ito ay patungkol sa mag-asawang si Bulan at si Adlaw na may maraming anak at gustong gawin ni Bulan na patayin ang kanyang anak. Ngunit umayaw si Araw. Kaya kinuha ni Araw ang kanyang mga anak at kaya masasabi natin ni Bulan ang kanyang mga anak dahil para magkahiwalay sila ng mag-asawa. Kaya masasabi natin na yung araw ay wala siyang kasama. Ngunit sa gabi or ang bulan ay maraming mga anak. Yun ay ang mga bituin. So yun ay ang kwentong bayan. So dumako naman tayo sa epiko. Ang epiko ayon kay Santiago et al. Ito ay isang uri ng panitikan na tumatalakay sa kabayanihan, pakikipagtunggali ng isang tao laban sa kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makakabalaghan at di ka paniwala. So, iyon ang epiko. So, ano nga ba ang kaibahan ng kwentong bayan sa epiko? Ang epiko ay kabayanihan.
At ang kwentong bayan ay pakikipagsapalaran or kwento ng buhay. So ngayon, meron tayo ditong halimbawa ng epiko. Una ay ang hudhud at alin ng mga ipugaw ay maaari sa panahon pa ng mga bakal ay hindi pa nakikilala ng tao at ang kanilang mga kinabutan ay dari pa sa bato. So, tandaan natin na ang hudhud at alin ay epiko ng ipugaw. Ngayon, ang pangalawang halimbawa, ang ibalon. Ito ay epiko ng taga-Bicol na nagtutungkol sa unang tao sa kabikulan ay pinalalagay na nangyari bago pa magdilubyo at yun ay ang kanilang paniniwala. So, pangatlo, ang malagtas ng mga Bisaya ay malinaw na naglalahad na panahon na ni Kristo na mangyari ito. Ayon din ito kay Santiago et al. So, ang malagtas ay sa Bisaya at ang ibalon ay sa Bicol. So, bukod sa mga nabanggit, na epiko, maraming mga kahawig ito ng mga maaaring mabasa at mapag-aralan tulad ng Bidasari. Ito ay epiko ng Muro. Ang pangalawa, biagnilam ang epiko ng Ilocod. Di ba familiar tayo sa biagnilam? So, ang biagnilam ito ay patungkol sa istorya ni Lamang na isang bayani na kung saan iniligtas niya ang mga tao doon sa kanilang karating puok nila, na kung saan ang kanyang ama ay pinaghiganti niya dahil pinukot ang ulo ng kanyang ama, kaya napanaginipan niya, kaya pinaghiganti niya ang pumatay sa kanyang ama. Ngayon naman ay ang malagtas. Ito ay epiko ng Bisaya. Haraya, epiko rin ng Bisaya. Ang Nagda, hari sa bukid. Ang hari sa bukid ay ito ay tungkol sa isang mayaman na kung saan pinagtatanggol niya ang kanyang mga nasasakupan sa mga kaaway. At Kumintang, ito ay epiko ng Tagalog. Parang Sabayan, epiko ng Muro. Dagoy at Susul, epiko ng Tagbanwa. Ang Tatwang naman ito ay epiko ng mga Pabubo. At ang Indarapatra at Sulaiman ay epiko ng Muro. Magkakapito sila na ito, lahat ng mga kwentong ito ay nagpapakita ng kabayanihan. At ang Batugan, ito ay bumubuo sa darangan. At ang panghuli ay Daramuki Abaybay. So, lahat ng ito, mga kwentong ito ay nagpapakita ng kabayanihan sa kanilang mga karatig bayan. So, ang biagnilamang ay isang sikat na epiko na ating madalas nababasa sa mga libro at sa kung saan-saan. At ang sumulat ng biagnilamang ay si Pedro Bucani. So, sino nga ba si Pedro Bucani? Si Pedro Bucani ang sumulat ng epikong biagnilamang. Tandaan ninyo iyan. Sinasabing itinapon si Pedro Bucani sa kanyang magulang dahil ipinanganak siyang bulag. Subalit, may babae na kapulot sa kanya at ibigay sa isang paring Agustino. At ang paring Agustino ay pinangalanan siyang si Pedro Bucani. Siya ay pinalaki, pinaaral, hanggang siya ay maging dalubhasa sa Kastila at Santoy. Ang mga panitikang Iloco, sa kanya rin hango ang Bukanigan at sa Tagalog na Balagtasan. So, ang Bukanigan sa Ilocano at ang Balagtasan naman ay sa Tagalog. So, tandaan ninyo, sino nga ulit ang sumulat sa epiko na biagnilamang? Si Pedro Bucani. So, yun lamang at ipagpatuloy ang ating diskusyon sa ating mga kagrupo. At ang tatalakayin naman natin ngayon ay ang mga awiting bayan. So, ano nga ba ang awiting bayan? Ang awiting bayan, ito ay isa sa mga matatandang uri ng panitikang Pilipino na lumilitaw bago pa man dumating ang mga Kastila. So, ibig sabihin, marami na tayong mga nabuo na mga awiting bayan bago pa man dumating ang mga Kastila. Ito ay mga katutubong awit ng mga katutubo natin sa ating bansa
sa panahon ng pre-colonial na hanggang ngayon ay inaawit o kinakanta pa din. At merong maraming uri na mga awiting bayan. Una ay ang kundiman. Ano nga ba ang kundiman? Ang kundiman ay awit ng pag-ibig. Ito ay ginagamit ng mga katutubong mga binata noon sa panliligaw ng mga babae o mga kababaihan o mga dalaga noong unang panahon. At kadalasan ay sa pamamagitan ng paghaharana. At meron ako ditong halimbawa ng isang kundiman. Ito ay namamagat ng ang liwayway. At meron ako ditong halimbawa ng isang kantang kundiman. At namamagat ito na ang liwayway. Pakinggan niyo naman po. Iyon ay halimbawa ng isang kantang kundiman. At ang susunod naman ay ang kantang kumintang o tagumpay. Ito ay awit ng mga pandigma. Ito ay ginagamit sa ating mga katutubo noon upang pasiglahin ang mga mandirigma bago o matapos ang labanan. At meron ako ditong halimbawa ng isang kantang kumintang o tagumpay. At ang pamagat nito ay Bangon Bayan. Halimbawa ng kantang kumintang o tagumpay. At ngayon ay dadako naman tayo sa kantang dalit o himno. Ano nga ba ang dalit o himno? Ito ay awit ng mga Diyos-Diyosa ng mga Bisaya. Ito ay ginagamit ng ating mga katutubo noong unang panahon upang purihin ang mga manlilikha o kanilang mga Diyos-Diyosan. At meron ako ditong halimbawa ng kanta na dalit o himno. At ito ay namamagat na ang dalit sa manlilikha. Ng dalit o himno. At ang susunod naman ay ang awit na uyayi o hili. Ano nga ba ang uyayi o hili? Ito ay awit sa pagpapatulog ng mga bata. Ito ay ginagamit ng mga katutubong ina noong unang panahon upang gamitin sa pagpatulog ng kanilang mga anak o mga sanggol. At ang halimbawa naman nito ay ang ili-ili, tulog, anay.
bayan, ito ay naawit habang may kinakasal. At ang halimbawa naman nito ay ang kantang kasal o awit sa kasal. Ngayong gabi, tayo'y narito, saksi ang Diyos. At yun naman ay halimbawa ng awit na Diona. At ngayon ay dadako naman tayo sa awit na Suliranin. Ang suliranin, ito ay awit ng mga manggagawa. Ito ay ginagamit sa ating mga katutubo noong unang panahon upang pasiglahin ang mga manggagawa at upang mawala ang kanilang mga pagod. At ang halimbawa naman nito ay ang kantang Manggagawa. Sa balikat mo, kaibigan, ikaw na sana ang marunong umunawa. Ibig lamang maidlip ang lamok na katawan ng isang pangkaraniwang manggagawa. Sa maraming pablik, At iyan naman ay halimbawa ng kantang Suliranin. At ngayon, at ang panghuli ay ang kantang Talindaw. Ito ay awit ng mga mangingisda. Ito ay ginagamit sa mga katutubo noong unang panahon upang pasiglahin at pasiglahin ang mga nagsasagwan ng kinangbangka o sasakyang pandagat. At ang halimbawa naman nito ay ang kantang si Pilimon. Si Pilimon, namasol sa kadagatan, nakakuha ng kapuha, ugis ng tambasakan. Ibalik yan, sa merkadong gubat. At iyon naman ay halimbawa ng awit na Talindaw. At ngayon, ano nga ba ang mga uri ng awiting bayan? Ito ay una, ang kundiman, ang kumintang o tagumpay, uyayi o heli, suliranin, talindaw, at dalit o imno at diona. At ang susunod na ating tatalakayin ay ang karunungang bayan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating bansa ay mayamang-mayaman na sa mga karunungang bayan. Ang karunungang bayan ay binubuo ng mga sawikain, palaisipan, bugtong, bulog, kawikaan at kasabihan. At ngayon ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang mga uri ng mga karunungang bayan. Una ay ang salawikain. Ang salawikain, ito ay mga salita o grupo ng mga salita na padalinhaga ang mga ginagamit at hindi tuwiran ang kahulugan. At ito naman ay binubuo ng dalawang taludtod. At ang halimbawa naman dito ay aanuhin pa ang damo kung wala na ang kabayo. Ang pangalawa, ang umakad ng matulin kung matinik ay malalim. At ang sawikain naman o idioma sa Ingles ay mga salita na mararawan sa isang bagay o pangyayari na hindi tuwiran ang kahulugan o hindi natin alam kung ano nga ba ang tumpak na kahulugan nito o literal na kahulugan nito. At ang halimbawa naman ay ang butas ang bulsa o ibig sabihin walang pera. Pangalawa, nagsusunog ng kilay. Ang ibig sabihin naman nito ay nagsisipag. At ang pangatlo ay ilaw ng tahanan. Ang ibig sabihin ay ina. At ang pang-apat, ibaon sa hukay. Ang ibig sabihin ay ang
sa hukay o ibig sabihin ay pangako. Ano nga ba ang kaibahan ng salawikain at sawikain? Ang salawikain o sa Ingles, ito ay proverb. At binubuo nito ng dalawang taludtod o two lines. At ang sawikain naman ay, kung sa English, ito ay idioma. At binubuo naman ito ng isang taludtod lamang. So ngayon ay dadako naman tayo sa bugtong. Ano nga ba ang bugtong? Ito ay binubuo ng isa o dalawang taludtod na maikli ang sukat o tugma. Ito ay palaisipan o pahulaan na may nakatagong kahulugan. At ang halimbawa naman nito ay ang bungbong pumiwanag kung gabi ay dagat. At ang ibig sabihin naman nito ay banig. At ang pangalawa naman, dalawang batong itim, malayo ang nararating. Ano nga ba ibig sabihin nito? Ito ay ang mata. At ngayon naman, ay dadako naman tayo sa palaisipan. Ano nga ba ang palaisipan? Ito ay isang uri ng bugtong o suliranin na sumusubok sa katalinuhan ng mga manghuhula. Ito ay isang uri ng suliranin. At ang halimbawa naman ito, paano tatawa ang dalaga na hindi man lang nakikita ang kanyang ngipin? So, ito ay isang uri ng suliranin na susubukin ang mga manghuhula kung paano nga ba nila malulutasan ang suliranin ito. Paano tatawa ang dalaga na hindi nakikita ang ngipin? So, syempre, tatakpan ang bibig habang tumatawa. At ano naman ang pinagkaiba ng bugtong at palaisipan? Ang bugtong ay hindi uri siya ng suliranin, ngunit naglalarawan siya ng bagay o pangyayari sa matalanghagang salita, na tinatago sa matalanghagang salita. Ngunit ang palaisipan naman ay suliranin siya na ang kanyang sagot ay nandito lamang sa kanyang tanong. At ang palaisipan ay tandaan ninyo na ang palaisipan ay isang uri ng bugtong. At ang susunod naman ay ang bulong. Ang bulong ay isang uri ng ritual o dasal na ginagamit ng ating mga ninuno noong unang panahon upang bilang pangkulam, pangingkanto, paghingi ng paumanhin o pahintulot sa mga paniniwalang mga nilalang o espiritu na hindi natin nakikita. At ang halimbawa nito ay ang tabi-tabi po nuno sa punso. So hindi natin nakikita ang mga nuno sa punso, pero pinaniniwalaan nila. At sa hanggang ngayon ay ginagamit din natin iyan. At ang susunod naman ay ang kasabihan. Ang kasabihan ay matalinghagang salita na nagbibigay moral o aral sa mga kabataan. Ito ay halimbawa naman ito, kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. At ang pangalawa naman, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Wala siyang tinatagong kahulugan. Ngunit literal ang kanyang sinasabi. Literal ang kanyang kahulugan. At ang kawikaan naman ay kauri ng sawikain, na ang kaibahan ay laging nagtataglay ng aral sa buhay, hindi lamang sa kabataan, ngunit sa buhay o sa lahat ng tao. Una, ang panahon ay pagsasamantalahin sapagkat ginto ang kahambing. Ibig sabihin, hindi wag mong sayangin ang oras dahil ito ay mahalaga at hindi na pwede ibalik pa. At ang pangalawa ay ang katamaran ay kapatid ng kagutuman. Ibig sabihin na ang katamaran ay nagdudulot ng kagutuman o kawalan. Ngunit ano nga ba ang kaibahan ng kasabihan at ang kawikaan? Ang kasabihan ay matalinghagang salita na nagbibigay moral o aral. Ngunit ang kawikaan naman ay nagbibigay din ng moral o aral. Ngunit ang kawikaan ay kauri ng sawikain. Ito ay kauri ng
sawikain. Ang kawikaan ay kauri ng sawikain. At ano nga ba ang mga karunungang bayan? Uri ng mga karunungang bayan. Una, salawikain, sawikain, bugtong, palaisipan, bulong, kawikaan, at kasabihan. At ngayon naman ay pagpatuloy ito ng aking isa pang kagrupo. Ay aking ipagpapatuloy ang aming diskusyon. So ang unang tulang Tagalog ayon kina Santiago et al. 2001. So ipinalalagay na ang unang tulang Pilipino ay ang mga awiting bayan sa sawikain, bugtong, bulong at kasabihan. Dahil sa taglay na sukat at tugma ng mga ito. So ayon kina Santiago et al., ang mga unang anyo ng tulang Pilipino ay makikita sa awiting bayan, sa sawikain, bugtong, bulong, at mga kasabihan. So itinuturing itong mga tula dahil ito ay may sukat at tugma kahit hindi pa ito isinusulat noon. So halimbawa ng sawikain ay kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. So tinatawag ito ang tula dahil ito ay may sukat at tugma at may aral o mensahe. So ngayon ay dumako naman tayo sa kontemporaryong tula ayon kay Domingo et al. Domingo 2014. So ang kontemporaryong tula ay ang makabagong uri ng tula kung saan ito ay hindi mahigpit sa patakaran. So mayroong 7 uri na kontemporaryong tula. So una ay ang tugma. So ang tugma ay ito ay walang tugma. Ito'y walang tugma dahil ito ay nasa malayang taludturan. Kung saan nakasaad na ang malayang taludturan ay walang sukat at walang tugma. Bagkus ito ay kinapapalooban ng kaisipan at talinghaga. So ibig sabihin na ang tugma ito ay hindi na kailangan magkapareho ang tunog sa dulo ng bawat linya. Susunod ay ang sukat. So ang sukat naman ay ito ay nasa malayang taludturan o kung tawagin sa Ingles ay free verse. So ito'y dahil wala ito dahil ito ay kinapapalooban ng kaisipan at talinghaga. So ito ay walang tiyak na bilang ng pantig. So mas mahalaga ang mensahe o kaisipan ng tula. So ang pangatlo naman ay ang paksa o kaisipang taglay ng tula. So kanino patungkol ang tula at ano ang mahalaga sa tula? So ang paksa o kaisipang taglay ng tula ay kung saan patungkol ang tula at ano ang mensahe ng tula. So may halimbawa ng paksa ay tungkol sa pamilya, pag-ibig, bayan, hirap ng buhay at pangarap. So halimbawa, ang tula ay patungkol sa isang ina na nagsakripisyo para sa kanyang anak. So sa tingin ninyo, tungkol saan ang tula? So syempre, ito ay patungkol sa isang ina na nagsakripisyo para sa kanyang anak. So sa inyong palagay para sa inyo, ano ang mensahe ng tula na tungkol sa isang ina na nagsakripisyo para sa kanyang anak? So tama. So ngayon naman ay dumako tayo sa talinghaga. So ang talinghaga, ang tulang ito ay masasabi kung malaman at malalim ang mga salita na bibigay ng kahulugan. So ang talinghaga, ito ay ang mga ginagamit na mga malalim na salita o dituwiran salita. So halimbawa, ikaw ang ilaw ng aking landas. So ibig sabihin ay ikaw ang gumagabay sa akin. Susunod naman ay ang imahe o larawang diwa. So ang imahe o larawang diwa ay naipapakita ng tula ang tunay na ugali at karakter ng mga maaaring pagmamahal at pagmamalasakit o mga imahe nabubuo
mambabasa. So, ang imahe o larawang diwa, ito ay ang mga nabubuo ng mga ito ay ang mga larawang nabubuo ng mga mambabasa habang binabasa ang tula. So, halimbawa, ang tula ay kapag binasa mo ang tulang naglalarawan ng ulan ay para bang nararamdaman at naririnig mo ang bawat patak ng ulan. So, tama ba? Tama. So, ang ika-4 naman ay ang aliw-iw. So, ang aliw-iw ay ang indayog na ginagamit sa tula. Magpapatunay dito ay ang paggamit ng tulang ito sa sabayang pagbigkas para ilaban sa isang kompetisyon at iba pa. So, ang aliw-iw ay ang indayog o ritmo o ang daloy na tula. So, sunod naman ay ang tono. So, ang tono sa tula ay nagpapakita ng paghihirap at kahit papaano ay pagkadismaya, galit, lungkot, saya at iba pa. So, ang tono, ito ay ang emosyon o damdamin ng tula. So, maaaring ito ay pagkadismaya, galit, lungkot, saya at iba pa. So, ngayon naman ay sunod naman ay ang tula. So, ang tula ay ang anyo ng panitikan at ito ay binubuo ng taludtod. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Ito din ay binubuo ng mga saknong. Ang mga saknong ay binubuo ng mga taludtod. So, ang tula ay nagpapahayag ng damdamin, kaisipan, gamit ng marikit na salita ayon kay Coronel 2019. So, ang tula ay ito ay ang anyo ng panitikan na binubuo ng taludtod. Ito din ay ang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin at kaisipan ng isang tao. At ayon din kay Coronel 2019, ang tula ay nagpapahayag ng damdamin, kaisipan, gamit ang mga marikit na salita. So, ngayon naman ay dumako tayo sa mga sangkap ng tula. So, mayroong apat na uri ng sangkap ng tula. So, una ay ang sukat. So, ang sukat ay ang bilang ng pantig sa bawat taludtod sa isang saknong. So, ang bawat taludtod ay maaaring magkaroon ng 8, 12, 16, o 18 pantig. So, ang pangalawa naman ay ang tugma. So, ang tugma ay ang pagkakatulad ng tunog ng mga huling pantig sa bawat taludtod. So, mayroong 2 uri ng tugma. So, una ay ang karaniwang tugma o kung tawagin sa Ingles ay ordinary rhyme. At ang pangalawa naman ay ang ganap na tugma. So, o kung tawagin sa Ingles ay exact rhyme. So, ang karaniwang tugma ay kung ang bigkas ay malumanay at mabilis o malumi at maragsa ay magkasama sa huling pantig ng mga taludtod sa isang saknong. Ito ay karaniwang tugma o magkapareho ang tunog. So, sa ganap naman na tugma, ang huling pantig sa bawat taludtod ay nagtatapos sa isang tunog. So, naintindihan ba? Okay, maayos. So, pangatlo naman ay ang kaligtan. So, ang kaligtan ay ang kagandahan ng isipan at diwang na inilalarawan sa tula. Kasama rin dito ang kagandahan ng mga pananalita, ang pinili ng makata upang i-angkop sa isipan o ang diwang ipinapahayag ng mga taludtod. So, ibig sabihin ay magandang pakinggan at malalim ang kahulugan. Susunod naman, ang pang-apat ay ang talinghaga. So, ang talinghaga ay mga pahayag na may mga nakatagong kahulugan o di tuwirang tinutukoy. Maaaring ang sinasabing nagagawa
bulaklak sa hardin ay aking daigdig ay ang magagandang dalaga sa kanyang ginadalawang lipunan. So, ang talinghaga pala ay merong nakatagong kahulugan. So, halimbawa, bulaklak sa lipunan. So, ibig palang sabihin ng bulaklak sa lipunan ay magandang dalaga. Sunod naman ay sa kontemporaryong panahon, iba't iba ang paksang nilalaman ng mga nilikhang tula ng mga mahuhusay na manunulat. So, tumatalakay ang iba sa bayan, pamilya, pag-ibig, at iba pa. So, nakilala ang tula ni Francisco sa Rodrigo sa kanyang Ang Gitnang Bayan at Himala ni Bathala. At ang kay Rene at Alvarez naman ay ang Alambre May Tinik. So, ang mga tulang ito ay naglalarawan ng kalagayan ng ating lipunan. So, yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.